2000. Nag-manage ako ng sabungan ko because my father putulan ng paa and na-paralyze na siya. Manage na ako ng sabungan and then pinapatuloy ko yung manok niya until now. Nandito pa rin. So, ano-ano ba yung mga bloodlines dito sa farm? My base blood is Bone Crusher and Gilmore. And then yung mga regular Greco at saka yung bago kong infuse ngayon yung Gustavo Kelso. First of all, puntahan natin yung Bone Crusher. Saan mo nakuha yung Bone Crusher? Nakuha ko yun, I acquired that 2002. Acquired ko yan kay Mr. Upgrade. Ba't siya tinawag na Bone Crusher? Tinawag siya ni Rat because pagbitaw nila parang napila yung kalaban. Two times binitaw nila. Napila yung kalaban. Tinawag niya na Bone Crusher. Pero yung composition dyan, all hatches. Leaper, blue face, mga ganyan. Combination of hatches, bloodlines. And di ba sinabi mo off cam na meron lang issue sa kanilang physical yung sa tail? Opo. Ang problema ko doon sa Bone Crusher, medyo square tail sila eh. So ang ginawa ko, bumili ako kay Greg Sosa na Greg Sosa na Gilmore, i-infuse ko sila. So medyo ang labas nun medyo maganda na, pogi-pogi na. So yun, ginawa ko ng base blood hanggang ngayon. Yan na yung base blood ko talaga. Tapos mag-infuse na ako ng gray, Gustavo, bulik, puti, yan na. Tapos punta na tayo sa gray, sir. Ano naman yung bloodlines ng gray? Regular gray yan. Nakuha ko yan kay Mr. Attorney Mendoza. Sabi niya, itong gray ko kay Eagle's Nest. Yun ang history yun. Way back 205 siguro. Ganun. Simple lang yung laro nila. Angat. Hindi naman sila multiple pero malakas naman. Nakita namin dito ang mga master sa local events dito sa Cebu. Yung kanyang Grace talagang nagpapanalo, and also yung kanyang Bone Crusher. We were so thrilled na ma-meet talaga yung tao na nag-introduce ng Bone Crusher kasi based on my research, sir, bumili ako kay Dig, wala. Basta ang dami ko Greg Sosa, bumili ako ng sweaters, wala. Hindi dito wala kasi nag-base blood po ako ng hatchet, Gilmore at saka yung Bone Crusher. Ang epekto doon, mas maganda yung Kelso Gray. Yan ang medyo lamang ako sa panalo. Yun. Meron ka rin mga ilan na mga bulik. Bakit pakulay lang po yun? Kailangan ba talaga isang pakulay sa yes po, para sa akin lang ha. On my opinion, para yung manok mo, importante doon, nasa range area pa lang. May off color ka. Kasi pagdating sa labanan, kung off color yung kalaban mo, siyempre gigiri yung manok mo, patay ka. Tapos Master, sir, sinabi mo na nagmamanage ka ng kakit or sabungan. Dito sa Cebu, dinala mo yung talisay noon dati, and very popular noon. Ngayon, nandito ka na sa Barile, yung DCR, Bakit ka naman napasok sa pagnenegosyo ng kakit management? Actually, ko po yun, parang ano ba tawag doon? Yung daddy ko po, yun ang may-ari talaga ng sabungan dito sa amin, probinsya. Ang nangyari,
paralyze siya. Tapos ano, obligado na ako nang magdala kasi on that time I think that's high school days pa ako nun or grade 6 parang ganun. Nag-umpisa ako na mag-manage ng sabungan. And then yung manok niya, tinuloy ko na lang. Gumawa ko ng farm na maliit, dumating yung panahon na dumami yung breed ko, kaya na-acquire ko to. That's 2000 99 or 2000. Itong farm na to nasa 11 hectares po. Hindi ba yun mahirap, sir, na you are nagmamanage ka ng sabungan, tapos kailangan mo ng magandang promotion, iimbita ka, tapos gaganti ka din sa mga naimbitahan mo? Yes, magandang question yun. Ito lang masasabi ko ngayon sa trend ngayon sa let's say you're a promoter. Siyempre gaganti ka, lalaban ka kahit saan para magka-entry din ikaw. Ang advantage dati, yung entries dati, let's say yung gantihan mo 30% lang. Pero ngayon iba na ang trend ngayon Kailangan mag-invest ka talaga na sali ka sa kanilang pa-derbies kahit saan. Pero nasa 80% or 90%, 20% na lang ngayon ng yung hindi ka kailangan na maganti. Yun ang problema ngayon. So, dati pala, lahat ng almost majority ng mga sumasali is just for participate lang sila, prestige. Prestige. Patay, wala na. That's ano na, itong negosyo na to sa sabong, kung kailangan talaga, I admit it na wala akong kontrol sa pera, sa sugal. So kailangan talaga negosyo yung sali mo. Kasi kapag hindi, talo ka talaga. Witness mo pala yan, sir? Opo, totoo yun. Parang you give it all pag nandun sa ano? Parang umiinit ka na matalo, yun ang problema. Pero ngayon medyo control ba ako kasi lesson ko learn ako. Parang diesel, sir, habang tumatagal lalo nag-iinit, lalo ang gagawin ko ngayon is to breed para hopefully next year labas ko ako ng mga pinakamababa na siguro 1-2 para maibenta ko yung mga manok. That's very good news for us mga master, no? Kasi for a very long time napakahirap kumuha ng manok kay BCR. Pero this time around, no, next season, abang-abang tayo mga master, mag-share na si Sir BCR ng kanyang mga linyada. Pwede ko na i-share to the next year. Basta open na yung manukan ko for sale po. Sir, nandun ka sa sabungan and then parati kang pinapapago ka, no? Paano ba ang isang sukatan ng masasabi mo ito malamang to sa lamang to sa panalo? Lamang sa panalo. For me lang is as a breeder po, as a gambler po. I choose talaga na yung balansyado naman, guwapo naman, and first place po yung performance, otherwise na nasasabungan na sila. Yan talaga yung pili mo. Ano ka ba, sir? Madihado ka ba o lamang ka sa pera? Wala akong dyan, makialam kung sino may-ari dito sa meron, kung sino may-ari dito sa wala. Ang ari lang, pili ko guwapo na ba, balansyado, tapos performance at kasi pag merong may-ari, sir, ba na siya yung may dala, opo, doon na talaga yung lahat ng tao. Oo, mangyari talaga yan na kunwari ito B-Boy Enriquez, tapos ito hindi mo kilala, pero on that day maganda yung performance niya, tapos yung manok niya quality din, makakompete din sa manok na B-Boy. So why not the odds, let's say 8-6 o di sahod ako, ganun ako. Dun sa actual na talaga. Opo. Kasi
Meron ba talaga sir na merong araw o merong buwan, merong taon na mahirap yung pagpapanalo mo? Opo, maniwala po ako doon. Ay ngayon nga, sobrang malas ko talaga, pero ang ginawa ko, ano lang, malas ako sa tarbisya. Manok, wala akong problema sa manok kasi nakita niyo naman na yung manok ko kahit ganito lang nag-perform yun. Kasi isa lang yung hinihingi ko sa mga handler ko. Basta ang importante lang, mamalo lang yung manok natin, matalo man o manalo. Yun lang hinahanap ko, mamalo. Ano yung masasabi mo sir doon sa paboritong mga manok? Yung paboritong mga manok eh. Yung handler mo, may paborito, ikaw. Sa totoo lang, meron akong tip sa inyo. Yung mga paborito na mga handlers na tinatawag nila na eto boss, super to. Pero mark my word, yan talagang matalo. Yan. Sa lahat ng line-up. Opo. Ako, I prefer na talaga sa lidyada. Kahit regular lang sila, pero pagdating sa rueda, magaling sila mamalo. Okay na ako doon. Contento na ako doon. Pero yung sinabi sa handler na ito boss, paborito ko to. Napakagaling na manok to. Binitaw mo, magaling talaga. Pero tandaan mo, lamang sa talo yan. Sama pala yung may mga paborito ka. Opo. Dapat Equal equal. lang po. Equal sa mga naka-line up. Sir, ano yung kaibahan ng isang cockpit owner versus doon sa mga cockpit management lang? When you say cockpit owner, ikaw talaga mismo may-ari. So, kung when you say parang renta lang siya or partnership kayo. Pero ikaw yung may-ari. Yung license doon naka-name Naka-name sa'yo. sa owner. Pero pwede kong parang sub-lease o ipa-lease yung pagdadala, pag-manage. Paano naman yung ano doon sir? Hatian or yung owner, mayroon pa bang Gaya sa akin ngayon, sa Talod, parang may ka-transaction ako na renta lang siya, tapos may internal agreement po pa. Ito sir, the most controversial question ngayon. Traditional or machine offline? For me lang po. Kasi iba ako may sabungan din ako. Ang para sa akin, mas maganda talaga machine. It's because kikita ka ng medyo maganda at tapos yung mga sultadas marami kasi yung syempre yung mga breeder hahabol talaga sa premyo. Gaya ng ginawa sa Maynila, tingnan nyo parang ano na sila, parang na used to na sila na traditional traditional machine na sila lahat. Depende yan sa depende yan sa lugar. Pero kung ang Cebu, sa tingin ko, ito may tawag. Paano yung sinasabi ng mga masyador sir na naku, mawawalan kami ng hanap buhay yan kasi hindi na kami magmamasyar. Kalokohan yan. For me, kung ikaw ang anong tawag din? Yung Puntos, amo? Kristo. Ikaw yung Kristo. Pag may amo ka, magkapera din. Pero iba talaga na sa tradisyonal. Kasi yung tradisyonal, alam mo naman yung Kristo na ako, honestly, yung Kristo, alam naman natin yung diskarte dyan na doon sila kikita. Pero para sa akin, pag mag-machine, kikita din sila kasi kung may amo ka, yung amo mo hindi naman silang mag-bet mismo sa machine. Kayo mga Kristo mag-bet. So pag manalo yung amo nyo, syempre balato kayo. Ang question lang dyan, balato na lang kayo. Wala na kayong fencing. Yeah, wala nang fencing. Wala nang hanap buhay. Wala nang hanap buhay. Opo. Kasi paano yung ibang anong aspeto rin, yung mga breeders sir, sinasabi nila pabor kami dyan sa machine kasi kami as a breeder
wala kaming pangpat kasi yung finances namin naubos na sa operation sa Manukan. Ngayon, ang ganda ng mga promotion ng mga offline. Totoo po yun. Kasi kahit ako naman, breeder ako. Ay, no pat, 1 million. Saan ka kukita? Kukuha ng ganyan. So maganda yung pa-premyo. Buhay yung industriya sa sabong. Ang ano naman sir, ang iniiyak naman ng mga nandun tradisiya sila is yung sa machine daw, ang laki ng kaltas. Hindi naman siguro. Kasi ganun pa rin eh. Anyway, makaltasan talaga. Pero isipin mo, kung traditional, kunwari ikaw, pumupusta ka, may Kristo ka, yung hanap buhay, Yung mga promotion. gaya ng ginawa sa Cebu ngayon, walang patmanit, 10,000. Pag manalo yung dalawa mo, buhay na yung farm mo, di ba? Ganun ako. Pero sa machine, nagsampuanin natin. Advantage sa inyo, di ba? Favorably. Parehas lang yan eh. Sir, para sa iyo sir ba? Kaunting tao, lapitan niya ako, wala akong problema. Mali yung iniisip nyo na suplado ako. Mali. Balik na rin. Hindi ko nakilala yung mga tao sa Sabungan eh. Puro na bago. Manila po. Meron po. Tapos dito kakabalik mo lang dito sa Opo. Mga ilang years ka na dito sa ilang buwan na? A year na. Ayun na rin. And ano yung pwede mo ma-insight sa kanila? Ano lang, kailan ba yung ano natin? October 15. October. Simula yung ano. Launching ng partner ko po. May 3 wins ba yan? 500,000? Isipin niyo yung ano na yan, premium na yan. 3 wins, 500,000, walang entrance. Sa Talot. Talot sir? Yes po. Sa Talot. Anong bayan sir? Barili pa rin. Barili pa rin. Bali, etong dalawang sabungan ko sa Barili. Dalawa to eh. Ito yung lumang sabungan ko nasa proper ko. Tsaka yung isa. Dalawa pala yung sabungan mo dito? Sa Talot. Yung lumang sabungan ko, ano yun eh, parang corp namin sa Patok. So itong isa, ito lang i-manage ng yung machine. Yung doon sa Traditional pa rin doon. kasi iba yung araw doon eh. Saturday, Sunday, dito, Wednesday, Thursday. Sa Talot. Ang slack na mga araw dito sa Talot. Kasi nagagana i-diretso sa Wala na po. Yan lang po masasabi ko sa inyo. And then, good morning sa lahat ng mga viewers po. Maraming salamat. Sige sir, closing spiel na lang ko and then we have to 1, 2, 3 magdungatag birada master. Sige. Ayun mga master, nakausap natin ang idol ng Cebu, no? Si Sir VCR Vincent Rojo. Napaka-humble na tao and I hope na meron kayong natutunan into this episode, lalo na yung magandang manok, malapit sa panalo, and madaling ibenta. Hanggang sa susunod ko, dito sa Barili, mula dito sa Barangay Nasipit, Bayan ng Barili sa Cebu. 1, 2, 3. Birada Master! Salamat sir. Thank you. Sir,